Yo, check! Welcome sa aking channel guys at sa ngayong araw gagawa tayo ng isang segment na pinamagataang round by round. So, ngayong araw is yung pilot episode ng ating ng video na to, and just to give you a background lang, no, ito ay rap battle review or video reaction na gagawin natin, and siguro tataka kayo kung sino ako. So, quick background lang din. So, isa ako sa mga suportang tunay ng Flip Top since nung nilabas siya noong 2010, and nag-start akong manood ng live nung 2015. So, 2015 hanggang ngayon nanonood din ako ng nanonood ako ng live lalo na sa Manila, since sa Manila ako nakabase. So, ngayong araw is ang i-review ang ating gagawa ng video reaction is yung kaka-upload lang na laban nitong Vuelta Valentong 11. And isa rin ako sa mga nanood ng live nung time na yon. So, grabe nandito. Iba yung intensity ng laban na to, and iba yung pakiramdam niya as a person na nanonood ng live. So, hindi natin patatagalin to. Yung laban na i-review natin is yung kay GL versus EJ Power. Let's go! GL! Pito ang urado natin. Yung 2 minuto dapat. Vuelta Valentong 11. Yun ang banat pakinggan natin. GL. Yo! Unang chapter game! Yung taon ay 2014. Nasan ka? Nasa World War. Nakikipagtalastasan to. Nasan ako? Nasa comp shop. Nanunood ng laban mo. Oh, idol ko to dati. Kasi yung lyrics cruel. Source ng power underground parang fossil fuel. Kaso yung baho sumingaw, kanyang evolution, naging toxic at mahangin, air pollution. Oh, power. Ganda nung simula ni GL dito, talagang preparado siya, no? Kita nyo naman yung mga reference niya, talagang GL yung style niya. So yun, ganda simula to Power dati. Sa lyrical ay prouder yan. Kaso sa fans may louder chant. May power sa Bataan, nuclear na power plant. Kaso palpak yung pag-construct, so self-destruct, inutil. Sabog to the core, Bataan naging Chernobyl. Pakinggan mo katahimikan. At kay Suri ayon, sabog na nga yung power plant, wala nang reaction. Kaya yung taon ay 2016, nasan ka? Nasa flip top na, excited na mag-God mode. Nasan ako? Nasa office, sabik sa EJ upload. Kasi galing pang balanga. And the point he made across, siya raw yung next na tipsy. Well, wala yung kwenta cause yung energy pang 30. Kaya di na benta boss, pang extra lang sa old God yung EJ extra joke. Ano, kala nyo extra Diyos? Well, that stings. Di ako predictable. Kasi yung Youngstown na yung meta. Di pa ba apparent? Tangina to Youngstown. Youngstown reference to Pero grabe guys, hindi ko makita kung nasaan ako banda dyan. Pero andyan ako sa bandang gitna na itong gitna na yan. Grabe yung ano na yan, nakita yun sobrang dami ng tao, and sobrang fun fact lang, wala akong tayuan yan simula nung pumasok kami ng venue. Walang tayuan, walang upuan, sorry. Wala akong upuan yan simula nung pumasok ako ng venue hanggang matapos yung buong event. Walang alisan yun guys, sobrang grabe siya. Sa tingin nyo sa ganyang karaming tao, makakaalis ka pa kaya pag nakapwesto ka na? Parang ang hirap talaga, sobra. Ito yung isa sa mga pinaka-challenging na live event na napuntahan ko ever since nag-start ako manood ng live. So, pero worth it, sobrang worth it niya. Tuloy tayo. Pero kaya ba ng young God sumabay sa curfew? Natabunan ka nila. Overshadowed ka na rapper. Sa Camaro, bakit? Nasa anino lang yung power. Habang sila, may ambag yung crafts, in-upgrade yung arts, mga hardcore stars. Tas si EJ naman, boom! Fuckboy bars, di ba? Kantot Shota, kantot Lola, yung ninja moves grumabe, yung si Camaro na promote, galawang ukage. Oo, galawang ukage, naging identity yung tite. Wow, I just built the most amazing workflow on Monday.com. You build your own workflow? Why? There are Tanging notable yung nota.
palabas na labasan para maabot yung quota. Ano cringy po ba? Pag inarticulate, na EJ yung first letters ng ejaculate. Boss, gusto mo lang na makaraos. Sa akin mindfuck, kaya pinutol yung pasabog, wala ng climax. Oh. Kasi Okay. So dito sa round ni first round ni G, titira niya yung style ni EJ. So tingnan natin kung magpe-pay off. downgrade yung lyricismo at naging universal, at para lang sa screen time siya'y naging commercial. Patalastas at marketing, kanyang napiling medium. At bakit puro ads? Kasi di nag-upgrade sa premium. O naging sell-out ka sa audience as if yun yung only chance. Kalaswaan iyong binenta na sa isip only fans. Walang pake sa recipe basta walang haters around. Galing. OnlyFans. Alam nyo na yun. So, yung fans, yung tutukan niya yung fans ng mga flip top and yung OnlyFans na, alam nyo na yun. Habang ako yung chef na dinadayo sa flavor sa sound. Kung flip top 5-star resto, ikaw yung waiter na proud kasi trip mo lang yung mag-cater sa crowd. Kaya sila Mot, sila Sixth, sila Jomar at Invic, sila Sur, sila Lip, sila Poy, sila Crip, sila Topher. Tas si EJ oo, nasa baba ng roster. At waiter, ganun mag-follow up ng order. Oh! Damn! Lakas nun, grabe. Yung build-up nung punchline din, nakita nyo naman yung talagang yung simula siya dun sa OnlyFans, then, yun nga, pinasok na yung pagiging waiter kasi yung mahilig mag-cater ng crowd. Tapos yun, in-enumerate niya, then, bumagsak dun sa mag-follow up ng order. Waiters. Grabe. Lakas nun. Kasi dark humor ka lang, ako pang highlight. Mala Joker pag sumay ko yung sapak pang Dark Knight. Kung saan ka ba sumabog? Saan yung hard fight? A sa pressure or B sa spotlight? Well, not quite. Cause A man o B yan ay parehas bomb site. Kaya ibalik Counter-Strike reference yun, ha? A tsaka B. Yun, alam na yung mga nanonood dyan na naglalaro din ng counter. A and B, bomb site. mo fuckboy bars, yung puro plain kantot, at para patas ibabalik ko rin yung aking train of thought. Okay. I said game! Time! Ganyan mag-troll ng round, pang uulol allowed, at pinakita ko lang na di ako nakukontrol ng crowd. Lakas ng ender na yon. So, round 1 ni GL. So, yun nga, syempre, expected GL yan eh. Kumbaga, sa dami ng napanood kong laban ni GL, talagang every battle niya, talagang ini-exceed niya yung past performance. Dito naman sa round 1 niya, talagang, lumabas yung talagang style ni GL. And nakita nyo naman yung mga reference na ginamit niya. Halo-halo reference and yung mga punchline siya na pumasok talaga. So, and yung malakas din yung ender niya para sa akin. So, yun. Tignan natin yung round 1 ni EJ. Bali, shoutouts nga pala sa Flip Top kay Boss Arik. Kaya lagi naman tayong sumusuporta, mapalay man or online. So, yun. Tignan natin yung round 2 ni GL. Share ko lang din pala guys, nung umakat ng stage tong dalawang to, grabe yung aura nilang dalawa. Like, alam mo yung parang dalawang super saiyan, si Goku tsaka si Vegeta na naglakad. Grabe, ibang-iba yung aura nung nila, ibang-iba yung aura nila pag akit pa lang nila ng stage. Tagang alam mong magdidikdikan to eh. So, yun. Dahil ko na sinasabi. Ito na. Round 1. Bago ko simulan yung round 1, if that's fine, banggitin ko muna yung panapos ko na punchline. Okay. Time! Mangyayari na rin, simulan natin sa unang segundo. Mangyayari na rin yung laban na matagal nyo nang hinihintay. Yun. Ay ko nang hinihintay yan. Ensure Gold Quick Strength Pro. Nga. Salpukan ng Flip Top Bay, laban sa Flip Top Bay.
Matagal na akong kumikitil sa Manila mula pa nung Ahon 6. Di ka na magre-regenerate kahit mag-type ng bago Vicks. Umiwas ka man sa bala ko, lumemborak Malakiano ribs, ang ending mo pa rin, airpods ni Jano Gibbs. Joke lang. Ano yung na-expect? Hawig pa naman ni Jano Gibbs si EJ Power dito. Dahil doon sa buhok niya. Pero grabe din yun grabe yung line na yan. Nyo, mamamain ko to. Dark humor. Pwes yung obserba nyo dyan, sira. Eto, bubulihin ko. Baka protektahan pa kita. Di ko na kailangan maipagsagutan at batok-batukan tong uhugin. Ang trip ko, pag buhul-buhulin yung mga bully na nambubuli sa mga tulad mong bulbulin. Ano pa ang iyong hihirit, bro? Nakakainggit to. Puta, sa sobrang lupit ng liriko, pati kalaban napapatapik sa dibdib mo. Reference doon sa laban ni GL tsaka ni Sorhenyo. Kung saan nung binigyan ng medalya, napalakas yung sa dibdib Okay, maganda. Okay na angle yun Sa sobrang supot, duwag, at loser nitong nerdo, ultimo mga fans mo, sinasabi sana ako na lang nakabattle ni Sorhenyo. Yan. Eto na ba yung itatapat? Eto na ba yung sinasabi nyo ang itatapat kay Tipsy D? Nasa usapan na yun ng mga GOAT habang kachat niya, GPT. Gumamit lang ng rhyme zone tsaka easy glot pagdating sa isa buhay, Terminator. Hindi! Pang backup lang sa power tong AI generator. Lampas isa. Yung kasi yung parang nagiging laging nilang inaanggulo kay GL na yun nga advance yung mga reference kasi gumagamit siya ng mga yun nga Google and so on. Maganda yung nagustuhan ko yung line na to ni EJ. Sobrang creative din niya ng kung paano niya naipasok yung mga in chat GPT, rhyme zone, tsaka yun nga yung bumagsak siya doon sa AI generator na kinonekta niya sa pangalan niya EJ Power. So goods yun. Lampas isang minuto na ba? Tumitiktok na yung time clock sabay sa tunog ng hi-hats at haluan man ng science. Sablay kung wala yung guidance, di makakamit ginto kahit gamit kamay ni Midas. Iba tayo na sinasakyan patungo dun sa finals. Nag-speed up na rito ng contest yan pero ang ganda ng mga rhyme scheme niya tsaka reference dito. Okay. Kulang ang ipapamalas lalo, kulang ang sa angas pa kahit mabilis magsalita kahit kasi mabagal ang rebel kahit naglalakbay sa oras dito aabot ang climax. Tignan natin kung mahabol mo yung taon na time-lapse. Kasi gubat pa lang, ako iyong tinatarget na, di ba? Di niya pa kasi nararanasan, gano'n to agrabi mang, di ba? Ngayong umabot na siya sa Manila Bay at ngayong katabi niya, Rojas Boulevard ka dito, boy, side beach lang kita. Naalala ko to nung laban ni GL tsaka ni JD sa gubat. Yun yung time na yun parang kina-call out na niya agad si EJ Power. Parang yun yung namamata niya na kalaban niya. So parang yun yung nire-reference ngayon dito ni EJ Power. Ang ganda nung na-incorporate niya dun sa Manila Bay tsaka Ross Boulevard side beach. Grabe yun Okay. Pag sinabi kong bonus year, yun na yun tapos. Kasi kung ikaw yung pinakamalakas sa turna, ba't hindi ikaw yung haharapin ko na final boss? Pinakamalakas na ba to? Makakalaban ko? Pangatlo? Hindi pa nga kayang magpasweldo ng mga views na inaambag mo? Eto na yung sasalpa sa kultura? Eto na yung hinaharap nyo? Hoy, ipapaalala ko lang bro, pinapatay ka lang ng mga squatting na pinapatay ko! Kaya wala ang karapatang tawagin ng iyong sariling tagapagtanggol ng sining kung nilalampaso ka lang palagi ng mga rapper na walang breeding. Rising Naangguluhan siya dun sa pagkatalo niya natalo si GL kay Lipcrap. So yun yung inaanggulo ngayon ni EJ Power. Okay. star na daw kasi yan. Kaya nagbibilang na ng ginto. Kaso sakto lang pinakita niya kay Marshall, kay Lipcram, bigla siyang nabigo. Kaya pagtapos ng laban niya kay Barry, yung hype niya na hinto, sasayad lang pala pinaka-peak ng karir mo. Tandaan mo yung formula ng power. Sasayad lang pala yung pick. Ganda rin ng reference ng linya na yun.
Pasok yun. Work overtime, no limit. Spotlight mo nagti-flicker na kahit anong gawin mong pilit. Kaya bagay lang kay GL tong patay sindi kong gimmick. Ganyan talaga pag yung punyetang karera mo nag-short circuit. Kada tapak ng yabago, digital surround sound. Power trip ang aabutin ng kalabang loudmouth. Pag paningin ko'y nagdilim at power ay nag-shutdown. Patay tong current every round, parang rotating brown out. Oh. Kaya anong panaman itong Inang ganda. Ang ganda ng pagkatawid niya mula dun sa ano, yung pag dinugtong niya dun sa ano yun, diba nga nagsimula dun sa nag-peak lang yung career. Tapos short circuit, tapos nag-ending, lumanding siya dito sa ano, rotating brownout. Grabe. Ang ganda ng pagkakatahi niya dun. Tsaka ang ganda rin ng rhyme scheme niya. Sayang na medyo may mga lines lang din siya na ano, yung mga fillers na hindi masyado siguro nadinig ng crowd. Kasi ang sobrang daming tao niyan hindi mo siguro hindi naman sa total hindi maririnig pero hindi siya ganun kaagad may pick up. Pero yun nga, since ito namang video is ito na yung pinaka final output. So medyo kata ko marami rin akong mga lines na miss out nung time na yun So yun. Ganda nito. idol nyong umaasta na bida. Kung isang comeback lang ng power, buhay agad yung liga. Kaya, LP bars yun. LP bars ni LG Power yun. kaya fuck this favorite ni Enigma, fuck Yolanda at Karina, at fuck Lola Amor. Alam nyo na kung sinong reigning in Manila. Sinimulan ko sa segundo, minuto, ako'y umu-all in Diyos ko. Tingin nyo oras niya ngayon, pues moment ko to. Ano mang panahon yung humarap sa akin, binibreak ko yung fault line. Walang sinabi ang past, present at future, kung usapan ay pagiging greatest of all. Bali yung round 1 nila balikan lang natin. Yung scheme naman kasi ni GL is timeline. Pares lang actually timeline time. Kumbaga kay GL timeline, so by year. Yung kay EJ naman is nga seconds, minute, yan. Pero para sa akin sa round 1, kasi una kala ko malakas talaga yung round 1 ni GL sobra. Tapos ito nga yung round 1 ni EJ Power, kumbaga nahabol niya yung round ni GL. Na para sa akin lumamang siya ng siguro isang bar or dalawang bar. Lumamang siya doon and grabe yung niya, yung presence niya tsaka yung delivery niya talagang prepared din talaga to si EJ Power. Kaya ibibigay ko yung round 1 kay EJ Power. EJ Power ako to. So pakinggan na natin yung round 2 nila ni GL muna. Yun yung disadvantage din kasi since nauna si GL. So, parang may chance din kasi mag-rebut si EJ Power and yun. Pero yun, tingnan natin round 2. Yo! Sinita pa yung call out ko sa kanya. Talagang kinikilig to malamang. Remind you lang ha. Kinall out ko din si Padang. Tapos greatest of all time ito. Pero basic bara. Kung magyayabang ka sana, realistic sana. Kaya pangalawang chapter game. Hindi demanding masyado yung na yun. Pero maganda rin yung rebuttal na yun, pero hindi lang siya ganun kalakas. At hindi rin siya masyado demanding talaga. Pero yun, natawa ako dun sa kinulaut din niya si Pad. Pero yan, ito natin yung round. Yung taon ay 2018, nasan ka? Nasa Denver, Colorado. Nakakaangat na sa lahat. Nasaan ako? Nasa tryouts. Sa freestyle nagkakalat. Mayaman daw sa dollar bills. Wow! Ibang klase kong ganun. Habang ako, wala na akong pera na ngayon. Tangina, iba talaga pag siya yung gumawa ng linya kasi sa napanood ko yung laban na yun dun sa Bisaya Conference yun. Namutan ko yung pangalan ng liga. Tapos yun nga, dahil nga nung sinimulang binabanggit yung linya na yun ng mga MC, na-curious din ako kung kaya yun. Kasi yung kung paano nila sabihin and what.
Sa pinanood ko yung battle na yun. Nakakatawa talaga yung pagkakadeliver niya. Kasi freestyle ata yun. Tapos ayun, natawa rin kami, ito nga ginamit niya dito sa laban na to. So medyo talagang catchy siya, catchy talaga. Sumali to ng US Army at nag-serve sa Germany. Balik EJ Florentino para sa kanyang... Ako, wala. Wala na pa pera na ngayon. Hindi. Sumali to ng US Army at nag-serve sa Germany. Balik EJ Florentino para sa kanyang family. Family feud! Anong sabi ng survey? Alright. Ito nag-family feud na, no? Pero pansin nyo, yung simula ng round 2 niya, ganun pa rin, timeline pa rin yung scheme. So, taon pa rin yung ano. Pero to family feud naman. Nag-survey ka. Nag-survey kami ng 100 tao. Sa tingin nyo, ano bang klaseng sundalo si EJ Florentino? Sniper? Sniper, pwede. Sniper. Survey says. Mali. Ay, next. May bago ah. Bago. Lutong lambot. Tita, mas pinasarap? Trying to experience the surroundings. Naghang? Haggard at stress, sis? Ang stress na How about medic? Medic. Good answer. Medic. Survey says. Okay, isa na lang. Pwede na kayo mag-steal. How about nag-aalaga ng mga asong K9? Nag-aalaga ng mga asong K9? Tignan natin. Survey says. Ting! Top answer, palakpakan! Oh. Grabe! Abang ibang sundalo namamatay o kaya amputated, si EJ nasa barracks nagfe-fetch at play dead. Tas suporta daw. Ang ganda ng angle na yun. Kasi alam naman natin na si EJ Power is yun nga, kaya siya nawala sa Pilipinas nga, nag-US siya, sumali siya ng US Army or Navy. Tapos yun, itong ganda ng angle dito na ni EJ. Kasi syempre, in general lang, ayun yung alam ni Ani Sundalo lang talaga si EJ Power kahit kami noon bago namin alam. Pero kung totoo yun, kung totoo man yun, talagang ano yun, kasi syempre, bababa yung tingin eh. Like parang minamak niya yung pagiging sundalo ni EJ na hindi naman siya totally legit na sundalo kasi nga, nag-aalaga lang naman siya ng mga K9. So yun, ang gandang silip niya dito ni GL. Sa Germans, yun yung record, aba? Malaman-laman ko, German Shepherd pala. Tapos pinagsusugod ka sa gera, ano yung basis nga? Huling sugat niya sa braso, anti-rabies pala. Tapos taga-PTSD ka! PTSD! Tangina. Alala ko tong line na to, gagi. PTSD, yung PTSD nila ni GL nung semis. Tangina. Talagang ginaguman, PTSD para... Anti-rabies pala. Tapos taga-PTSD ka! PTSD! Ang kulit ng meme na ginamit niya dito. Talagang ginaguman, PTSD parang tangang sundalo din. Di ba ano yan? Aesthetic lang, papetics lang, walang hiya sa veterans, tong scammer peste. Master Pogi sa Dragon Balls yung power peke. Leche, simpleng angulo sa aso, kaso grabe ang effect. Sinamahan ko ng K9 para substance ma-detect. Kaya bomba i-deflect o gumawa ka ng excuse, pero paano maka-counter di mo nga na-defuse? Kaya yung taon ay 2022, nasan ka? Nag-comeback sa ahon na mismo yung karir, nasan ako? Lumalamon, MC of the Year! Alala ko yung comeback ng EJ Power. Tangan na Ahon 13. Isa rin ako sa mga survivor ng Ahon 13 na grabe. Yung 2 days na yun, grabe yung pinagdaanan namin. Mas malala, ito yung actually para sa akin yung pinaka most challenging na flip-top event na atinan ko talaga. Sobrang lala, as in.
alam naman ng mga fans yung nangyari doon, yung mga, lalo yung mga nanood din ng live. Grabe yun, sobrang ano, ibang experience talaga yun. Kaya ito medyo ano 'to pumapangalawa siguro 'to sa mga na-experience ko na malala Pero mas okay na 'to, kumbaga mas na-improve na 'to compare dun sa Ahon 13 na talaga, yung talaga naging basehan talaga na sobrang ano, iba yung tibay ng mga fans talaga 'pag nanonood ng live talaga. Kaya saludo ako sa mga nanonood talaga ng live and sa mga talagang sumusuporta ano. Shoutout sa inyo. Okay. Bumalik yung power versus Abra, nagpaka-Terminator lang. Pero yung power mahina, naka-generator lang. Talagang feeling main event. Yung gigil niya sagad. Pero yung best line ni Abra, GL na agad. Ouch! Yung chip shot para sa akin, naging priceless sa'yo. Yung pinangarap mong kalaban, yung pangarap ako. Tangina, ang ganda rin ng angle na yun, puta. Oo nga, kasi naalala ko binanggit talaga yun ni ano ni parang doon nagsimula si GL mag-call out ng mga old gods. Tapos isa si Abra sa mga sumagot nung laban nila ni EJ Power nung Ahon 13. Yung isa sa mga tumatak din na linya ni Abra nung gabi na yung GL na agad. Tapos ang ganda nung nagamit ni nagamit ni GL ng efektibo yun dito sa laban na to. Sobrang sapul na sapul si EJ dito. Ganda. Oo, kinall out ko si Abra. Pero all in all, wala lang. Just to burn your soul kasi yung dream match mo, aking short-term goal. Kasi couldn't raise the bar, he wasted his potential. Habang kita niyo improvements ko, exponential. O, di ka special. At yan ang plain truth. They're coming straight in. Trust me, I've got. Sakit din, ang sakit Di din. ka nag... Ang sakit din ng linya na yun, yung reference na yun ni Jill. Sobrang pinamumukha niya kay EJ Power kung gaano siya kababa sa kumbaga sa lineup ng mga MC ngayon. Grabe. Bear fruit. At lumiit lamang yung power na parang na square root. Kasi on demand sa playoffs, on the job na day off, on the spot yung payoff, on the way but way off, off, simple ba yung twist? Pero sure to shocker na sa simpleng pagsiswitch, control yung power. Power! Tayo na kumbaga, yung round 2 ni EJ Power, 'di ba gumamit siya ng short circuit, rotating brown out, ganun. Kumbaga ito naman yung ibang approach ni GL dun sa ganung scheme, ganung reference na which effective din talaga kasi nag-land siya dun sa control yung power. So kumbaga may control siya dun sa kalaban niya. Galing. Hanggang bumbilya, mapundi, at ganun din na off. Simple ba yung twist? Pero sure to shocker na sa simpleng pagsiswitch, control yung power. Power! Hanggang bumbilya, mapundi, at ganun dinali. Mistulang series lang at ito'y finale. Kasi Series, alam niyo na yun, sa kuryente, tas series na ano. Tas ginawa niyang finale, nag-landing pa sa finale po. Mapapagaling Denver, kaso ako ang hukay. Now you're in hell, boy. Power! Power! Hanggang bumbilya, mapundi, at ganun dinali. Mistulang series lang at ito'y finale. Kasi bumaba pa galing Denver, kaso ako ang hukay. Now you're in hell, boy, kaya tabas yung sungay. Manlalamig, mamumuti, at wala ng buhay. Uuwi tong Coloradong wala ng kulay. Gago, naghalimaw dito si GL. Kumpara sa akin, malakas yung round na to kumpara sa round 1. Tanga na, uuwi ng Colorado tong wala ng buhay. Tanginang yan. Wala ng kulay. Putang Colorado, no? Colorado. Tanginang ganda ng laro yun sa Colorado. Yo! Kaya knock-knock! Hindi, gas-gas na yan. Gawin nating ding-dong! Who's there? Isa pa! Ding-dong! Who's there?
Ding Dong Dantes at ito ang Family Feud. Okay, yun yung round 2 ni Jill. Puta, yun nga, ang lakas ng round 2 niya kumpara dun sa round 1 niya. And mas marami siyang, mas maraming lumanding na bara dito sa kanya. No? And ang gaganda ng mga angulo na nasilip niya mula dun sa battle ni EJ Power, yung kay Abra. Tapos, kung paano niya nagawan din ng sarili niyang approach yung pataysin din na on off. Yung isa sa mga talagang tumatak din eh. And yun, ganda. Overall, mas malakas tong round 2 niya kumpara sa round 1 niya. So, nakita natin siguro pataas yung energy nung or yung lakas nung rounds ni GL. So, tingnan naman natin yung round ni EJ Power. Pati yung pag-call out sa kanya ni Abra, ginagawa niya pampaksa. Ikaw lang yung kilala kong tao na proud na kino-call out ng bakla. Okay. Maganda yung rebut na yun As pasok yun. Pero classic na rebut yun pagka, yun nga, about sa mga since pag mga kino-call out na yan, ni Abra, tapos which is ang ganda rin ng niya dun. Ang gandang rebut yun, pasok. Tapos ano pa sinabi niya? PTSD. Parang tangang sundalo din. Gago, wag mo akong salingin dahil pag nabuisit ako ngayong gabi, ipapasa ko yung PTSD sa magulang mo pagkatapos kitang patayin. Tuloy natin yung pag-andar. Di ko hahayaang maunsyame. Wala kang matatanggap na ribanse kahit subukang gumante. Hindi ako mag-a-adjust sa body clock mo. Maliwanag ngayon sa tate, kaya baliktad ka sa oras na to dahil araw ko ngayong gabi. Sayang, tinulugan niya. Medyo common siya, pero tinulugan. Ang ganda rin kasi, yun nga, gabi yung laban na to. So, technically, umaga sa States. So, parang sinasabi niya na araw ko ngayong gabi. So, ang ganda rin ng, ang ganda rin ng line na yun. Kaya medyo tulugan ng konti. Pero goods lang, kasi hindi naman siya ganun ka, common din. Medyo common siya din eh. Anumang teritoryong kailangan wasakin, walang pinipiling lugar. Umaas ng Diyos, kabilang ka lang sa mahihinang individual. Sigurado bagsak ako, meron kang bara sa aking pagiging militar dahil nakaharap mo na Captain America ay galing Infinity War. Kaya kung usapang ranking, dude, di sapat po yung technique rhetorical. Uy, maganda na yung butol. Makukuha mo lang na rank up private room to general hospital. Unti-unting magiging delinkwente sa kalabang pa-inosente. Siguradong clear lang ang mensahe pag dinibdiban ka may kuryente. Hatid ko dito sa pasyente ay pinsalang bayolente, reverse emergency, paramedic magdadala sa'yo sa aksidente. Ano kayang gagawin itong Booksmart kapag binarubal ko na sa kalye? Tatapak-tapakan na parang tae hanggang mawasak ang imahe. Parang ang dinaganan ng elepante at inapakan ng higante. Sa sobrang grabe ng atake at ginawa kong pananalbahe, pati si Enigma mapapareminis kung paano siya ginulpi dati. Inaalala ko na naman yung itsura ni Enigma nung nagulpi siya puro benda yung yung mukha niya talagang Pero grabe, isa yun sa mga talaga sa flip top na tumatak din talaga na after nang nangyari talagang tuloy pa rin yung show, talagang walang yung ganun kalupit si Boss Enigma. Kaya hindi na magtataka kung bakit hanggang ngayon talagang umaandar pa rin yung liga. Sobrang tagal na, simula 2010. Mag-15 years na, guys. Grabe. Kaya saludo ako sa Boss Arik Change topic. Kalaban niya si Blacksmith, tinitira niya yung pagkatalo niya kay M-Side. Kalaban niya si Plaridel, tinitira niya yung pagkatalo niya kay Lipcram. Wow! Hanep, bro. Time traveler ka na pala porket nare-rebat mo yung past battles mo. Palakpakan. Okay. Pati veterano at alamat, nagawa niyang lituhin. Stilo niya na train of thoughts, tamang pang mind conditioning.
panay palusot sa nakaraan na laban, kaya nga swak na synonym ng train of thoughts kapag natalo, merong line of reasoning. Oh, okay. Ang ganda ng angle na 'yan, no. Ang ganda ng silip ni EJ doon na yun nga, parang kada laban niya ni GL ang nire-reference niya na iba is yung past battles niya. So kumbaga magandang observation yun ni EJ. Tapos nagawa niya pa ng medyo creative pa yung pagkaka-connect niya doon sa pagiging time traveler. So galing. Last nag-ending sa line of reasoning, no? Ba yung meta yung gusto? Mas nakakatawa pa yan sa stilong komedya ko, Diyos ko. Kaya paano mo nasabi na yung letra mo puro tsaka rekta kung kailangan pang i-connecta sa dulo? Yan na ba yung rhyme professional? Yung style mong personal? Kino-connect mo lang yung point A to point B, ganyan ka one-dimensional? Ang pagkakaiba natin, wala akong fans na utu-utot inutil. Mga napapa-u dito kay GL, mga nakakulong sa loob ng Google. Kung san-san ko pa naririnig, putang ina, over, wala ka na bang ibang ma-offer? Train of thoughts mo, nagluluk na lang na parang roller coaster. Hindi nga kayang mag-jokes, tapos yung delivery sobrang malumanay. Karakteristik ng mga autistic, kaya lang mag-focus sa isang bagay. Kumbaga, upgraded lazy writing kung ibe-base sa observation. Tunog malakas lang sa madla dahil sa words association. Tamang collect lang siya ng facts gamit yung style niyang correlation. Sa kaka-connect the dots mo, ako yung nabuo mong constellation. Di ba galing ka na sa hinaharap? Para lahat i-reassure? At nagpunta rin sa nakaraan? Kaso labas ay premature? Dumaan na yung Hulyo, Agosto, Setyembre, naghahanap pa rin ng cure? Pues wala nang talab yung space at time pagkatapos na 3-month rule. Kaya pala bigay todo siya sa laban sa bawat pagkakataon. Kasi di na umaayon sa kanya yung umaandar na panahon. Ngayon napagtanto ko na kung ba't saang-saang timeline ka tumatalon-talon. Kasi hinahanap mo pa rin yung era kung saan ka magkakampyon. Hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon. Hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon. Kahit stop o pause mo yan, tuloy lang yan, parang padayon. Kung di mo magustuhan yung resulta sa pag-rewind mo sa kahapon, i-fast forward mo nang malaman mo na undercard ka na lang sa ahon. Kaya ang pinaka nakakalito, nakatanungan sa kanya, anong taon ka nga ba magkakampyon o magkakampyon ka nga ba talaga? Siya'y tinapos sa tamang oras, nirekta sa deadline. Ngayong di na umubra yung GL nyo ngayon, better luck next time. Okay. So ito yung round 2 ni EJ. So ganun pa rin, no, na meron siya mga rebuttals sa umpisa. So may mga dalawa siyang rebuttals doon. And yun, ganun yung naging takbo nung first round siya. Kumbaga, nauna si GL, hahabulin ngayon ni EJ. Tapos, yun, same pa rin. So parang this second round is inahabol pa rin ni EJ yung sulat ni GL. Pero yun nga lang, para sa akin kasi mas nahigitan ni GL yung lakas ng round 1 niya kumbaga mas malakas yung round 2 niya. Ngayon yung kay EJ Power naman, halos consistent pa rin yung round 1 tsaka round 2 niya. May mga mapasok pa rin ng mga linya and yung mga angle siya na maganda rin. So sa ngayon sa round 2, ibibigay ko yung boto ko kay GL. So mas marami kasi yung quotables or mas maraming pumasok na punchline sa round 2 niya kumpara ko dun sa round 2 ni EJ Power. So yun, ito na, round 2 tayo. Nagribat pa about sa Abra. Talagang napakabobo. Kung ako yung kinall out, ikaw napasubo. Yo! Ayan, nag-rebat din kumbaga, yung nirebat ni EJ Power about dun sa, yun nga, parang si GL lang din natutuwa na kinakulot ang bakla. Nirebat din ni GL dito na kung siya din kinawala, siya naman din napasubo. So sa isang sila nag-rebatan, no? Pero yan, okay. Huling chapter game! Yung taon ay
2023, nasan siya? Bumatil yan sa California o international scene at nag-Spanish yan sa verse niya at ito aking napansin. Di yan fluent sa Spanish pero may Espanyol sa kanyang sulat. Di yan fluent sa Bisaya pero nagbisaya doon sa gubat, di ba? So MC Spano, may Actually, napanood ko tong binabanggit ni GL na laban ni EJ Power no, sa US. Kalaban niya dito si Callis Move. Sobrang lakas din ng battle na yun, no? And parang observation ko kasi, ang ina-expect kasi ni Callis Move doon is English versus Tagalog. So nagulat siya na puta nag-i-English pala to si EJ na magaling talaga mag-English. So yun nga, body bag talaga si Callis Move doon and malakas yung performance talaga ni EJ Pao, talagang handang-handa siya. Hindi lang naman, English conference talaga yung pinakita niya na nagkaroon lang ng mga touch of nagkaroon ng iba't ibang language, nagano siya na konting Spanish, nagkaroon siya nagtagalog din siya doon sa laban na yun. So in reference na din kasi doon sa race ni nung kalaban na si Callis Move. So sa mga hindi nakapanood pa nung laban na yun, panoorin. Ispatan nyo din yun, medyo magandang laban din yun. translator, interpreter? Well, either or. Kasi meaning lang, meron kang editor. Tama? Tama, kaya anong territorial expansion? Yun ba yung gusto? May translator kang kasama kung saan mang mundo. Para kumonekta lang sa audience, by ghostwriter, Diyos ko, walang language barrier kasi tumatagos yung multo. Kaya yung taon Yung pinapoint dito ni Jelin nga, dahil nga sa napansin niya, nag-Bisaya, nag-Spanish, tapos yun nga, parang, ang pinapalabas niya is may translator siya, so may editor siya, taga-sulat, ghostwriter, kumbaga. na 2024, nasan ka? Sa isa buhay na lumaban. Territorial expansion, yun ba yung gusto? May translator kang kasama kung saan mang mundo. Para kumonekta lang sa audience, by ghostwriter, Diyos ko, walang language barrier kasi tumatagos yung multo. Kaya yung taon ay 2024, nasan ka? Sa isa buhay na lumaban. Para raw may pantapat sa matira mayaman. Matira mayaman, yung may nag-back out at binaliktad na boto, yun na ba yung todo? O di mo lang makita, pantapat sa matira mayaman, kaya pala mahina. Oh. Diba? Simpleng tira din yung sa PSP Okay. Ganyan umanggulo, mga bagong taktik. Di yung si Poison Babaero, si Romano Adik. Si Poison Babaero, si Romano Adik, gasgas na nga sa current, pero di ma-dismiss. He can generate the buzz kasi puro chismis. Yes, please, for the typical Pinoy, kaya di natuto, mga issues ginatasan, pamilya Yulo. CDO Holiday Ham, 100% sarap So, na proud current kang din yung mga ihanda. Come on and reference ni taste it. GL doon. Going shopping, so many fits to choose. New look, just grab it, trust it. Oo, malakas ka lang sa typical shit. Pero malakas ka lang sa typical shit. Pero minimal yung lyrical wits. Predictable sa fictional at physical skit. Ako, sumisilip sa slit. Statistical at tactical beast. Bawat letra nakaayos, alphabetical list. Bawat syllable ay clinical, may rhythmical spit. Laging biblical at mythical, so critical hit. Kaya kung charisma lang yung essence, wala nang gulat to. Huwag niyong idaan sa present, sabayan niyo sulat ko. Oh. Kasi kahit important Inang yun, no? Huwag yung daan sa, huwag yung daan sa mga presents. Tangina, magsulat kayo. Yun yung sabi niya, sabayan nyo sulat ko. Tangina. Ganun ka-confident si GL sa bawat laban yan. And kita naman nakita nyo naman sa performance sa every battle, talagang kaya bilib din ako dito kay GL kasi hindi siya nagpapabaya talaga. And yun, talagang challenge siya lahat ng giging kalaban niya na tangina, sabayan nyo yung magiging sulat ko. Kumbaga, grabe. pa to, do you think I care? Well, kung libre pa masahe, do you think that's saan sa present, sabayan niyo sulat ko? Kasi kahit imported pa to, do you think I care? Well, kung libre pamasahe, do you think that's fair? Pamasahe, fair.
Well, babay na yan. Farewell, babay na yan. O welfare, kapakanan, basta tatambangan, nakafocus na ako. Nag-i-explain ako ng bars, tunog modus na ako. Pero lahat yan ay konektado. Sa'yo, ako'y nai-excite. Denver, California, basta connecting flights. O fight or flight, yung response ay primal. Nakatadhanang mamatay, yung size ay vital. Sa service, walang survival. Kung ikaw final destination, ako destination finals. Kasi sa tournament lang di bano, nitong dating Baylang, habang ako nagseryoso since fucking day one. Kaya yung konsepto ko, yung timeline, yung summary ng evolution, cause I age like fine wine, yung summary mo execution. Kasi nag-capitalize pa lamang to. Ngayon pa lang nag-uppercase. Lumabas pa lang sa atmosphere, ako na'y nasa outer space. Kalawakan, sinasakop, ikaw bumubuo ng bars, while impluensya ko'y umaabot sa mga susunod na stars. Kaya kita diferensya. Kaya kita diferensya. Sa akin higher yung stakes, and I know what it takes. Meron kang room for improvement, ako walang room for mistakes. At sakto repin mo Olympus. So Olympian ka ba par? Well, nakatadhana na nga yatang di mo maabot yung bar. GLV at slack, o you'll need some more space. Tong EJ o Vienna, uuwi kang 4th place. Ganda. Ganda Kasi na reference siya, no? Kapangalan pa naman ni EJ Obiena, 4th place. Galing na i-connecta niya dun sa ano. Langit lupa yung halitan, kasi langit lupa yung pagitan. Well, aasin tato, lumindol man sa alitan din na dadamin ba to? Sige, tadyakan mo yung sahig. Umaatem pa to, buong daigdig, mayayanig, kaso umaasin ako. Kaya ito na yung epilogue. Yung taon ay 2025. Nasaan siya? Balik Denver, nasa sala, isa buhay finals nakasalang. Sa TV nanonood, habang baby natutulog, namamangga kung paano ko si Vitrom dinudurog. Yeah, kaya time doesn't matter. Kasi ako ang highest, wala yung greatest of all time, kasi ako ay timeless. Yun yung round 3 ni GL, grabe. Sobrang consistent ni GL dito. And yung mga, kumbaga yung round 3 niya, tinuloy niya pa rin yung concept niya na timeline, na may pagka-selfie bars na siya. So, kumbaga dito, pinapakita niya na yung kaibahan nilang dalawa ni EJ Power. Na, which is napaka-effective din, no, na nagawa niya ng creative. Na yung mga reference din niya kung paano niya pinagkumpara yung silang dalawa. And naganda rin, ang lakas din ng ender niya dito, no. So, all 3 rounds, sobrang consistent ni GL at ang lalakas din talaga ng sulat. Ang ganda rin ng sulat niya, no. So yan, tignan natin po. Ang hirap naman. Sa totoo lang, nung time na to na pinapanood namin, sobrang hirap. At this point, parang ang hirap kung sino man yung para sa mga judge, sobrang hirap na nito. Kasi ano na to round 3 na, tapos wala pa rin nagkakamali. So parang feeling ko, nung time na yon talagang ano na lang to, palakasan na lang talaga ng sulat to, or kung sino yung unang bibitaw, yun na lang yung magiging basihan dyan. So ito, pahinga natin yung round 3 ni EJ. Galit na galit! Galit na galit! Galit na galit! Galit na galit! Galit na galit sa akin to, sukdulan. Paano nung niyanig ko yung buong daigdig? Yung late na puruhan. Nagpunta ako sa lugar nila. Kala ko nasa Area 51 ako. Daming lumilipad sa ere. Kala ko mga UFO, puta, mga bubungan lang pala sa Leyte. Kaya bilib ako sa lahi mo. At hapang Pilipino, isipin nyo para lang makapasok sa school, sumasakay pa yan ng ipo-ipo. Gago. Kaya pala Ang hindi mo yung sumasakay sa ipo-ipo, no, so medyo yung round 3 ni EJ sumasa sa comedy yung atake niya rito. Well,
Old ano naman, pati naman yung mga previous round siya, may touch of comedy pa rin. So dito mas ano lang siya, mas ano yung mga comedy niya dito, mga lines niya. Tatawag ka ng old gads kasi lagi kayong binabagyo. Summer na summer sa summer, binabaha sa inyo. Kaya ano pang iyayabang sa akin ang putang inang to? Hinaharap mo bagyo? Hinaharap ko snow. Pero gumaganda na yung panahon. Makakabangon na kayo ngayon. Joke lang ngayon, paputok na bulkang mayon. Ina talaga, ang dark ng humor. Pero ginamit niya yung ano eh, yung kung paano, yung famous line ni Gian. Eh, kumbaga na-incorporate niya yung ano eh. Galing. Yo! Round 1, binanggit ko power at current kung inyong susumahin. Round 2, train of thoughts sa time travel. Ano, connect na natin? Yes! Mga ulul! Kung tatanggalin ko yung laro sa salita at saka mga konsepto mong alanganin, tingin mo uubra... putang ina. Ay, shit. Ito pala yung time na yan. Ito yung ano, ito pala, naalala ko na ito yung time talaga na ano. Kasi ano eh, maganda yung simula niya eh. So kumbaga as tumatakbo yung oras, pahirap ngayon yung magiging judging, tapos biglang nagkaroon ng unexpected talaga yun. Ito yung pinaka nakakapanghinayang din kasi sobrang high stakes ng laban. And sa performance ni GL talaga na solid, sobra mula first round hanggang third round. Ano na eh, it's up to you na kung pag nagkamali ka, one miss you die na. Ganun na yung stakes dito. So naalala ko to nung akala ko nung una hindi siya ganun ka pero medyo mahaba-haba siya. So ayan, tuloy natin. Tanggalin natin yung laro sa salita at mga konsepto mong alanganin. Kung di nila sasakyan dun yung delusion mo, tingin mo uubra ka sa akin, Diyos ko, patawarin. Itago mo na lang yung mga bara mong dekalidad. Kasi di rin uubra yung konsepto mo pag sinampal-sampal kita ng realidad. Kasi may tanong lang ako sa mga tao. Gusto ko honest kayo. Ayun na. Here we go. Kung aktibo ba si Balakid ngayon, tatangkilikin nyo tong hayop na to? Tama naman si Lanceta. Paratang niya ay totoo. Ang masakit na akulong si Balakid sa katawan ng bubong to. Nawala lang si Alin yung estilo niya, inabuso mo nang gamitin. Mula sa forma, salamin, pagiging bonjing, patiritin. Dinudumihan mo lang yung taong nag-angat ng lyricism. Kung si Balakid yung pader, etong si GL vandalism. Oh, ganda nun. Ganda rin. Sayang talaga to kasi kung hindi lang sana nag-choke. Ang ganda na eh. Ang ganda nung kasunod eh. And yun nga, yung kumbaga, ito yung madalas na isa rin sa kino-compare kay GL, si Balakid nga. Kasi nga, alam naman natin lahat kung gaano rin kalupit magsulat si Sir Balakid. Shoutout, sana bumalik ka na. Pero yun, so dahil nga, mas yung when it comes sa lyricism talaga, silang dalawa yung kumbaga parang ang lumalabas nga daw is carbon copy to si GL. So, yun yung naging piniling angle ngayon dito ni Aegis Power sa third round din. Malakas yun. Tapos na akong sabayan ka sa estilo kung saan ka tinuturing na pantas. Partida di pa kita ginamitan ng estilo kung saan ako marahas. Kaya wag mo akong yayabangan na sa lirisismo ikaw yung nagpalakas. Kasi paano mo iaangat yung isang bagay na matagal nang nasa taas? Sa lahat ng nasa batch nyo, ikaw yung may pinakamakapal na muka. Kasi sinusumbat mo yung mga bagay na hindi mo naman ginawa. Isang mensahe para sa mga fans mong basura. Bago kayo maniwala sa kiniklaim ng hayop na to, mag-fact check ka muna. Kasi siya daw yung naghari sa mga nakaraang taon sa flip-top. Pinagsasasabi neto. Quarantine kay M-Site at J-Block, 2022 kay Pistolero. 2023 kay Invictus, sunod-sunod panalo niya sa duelo. 2024 na nga lang pwede mong pagharian, ako pa naka-inkwentro.
Mga nagawa ng nauna, niyuyurakan mo ng pasikreto. Niwala ka pa sa kalingkingan ng mga inaangkin mong kwento. Niwala kang inambag na hollow block sa tinatapakan mong imperyo. Isa ka lang batang libang na nanonood sa mga naghahalo ng simento. Kahit hindi ako Galing, ang ganda ng ano yun, ang ganda ng ano na yun nung reference na yun. And yun nga, pinakita niya na false yung kiniklaim ni GL kasi inisisa niya mula quarantine hanggang last year yung mga nag-isa buhay champion. No? So parang asang ka nun. Diba? Okay. event, yung Diyos ko kumukubra. Samantalang pilit ng tinututok sa'yo yung spotlight, hindi ka pa rin umuubra. Niwala ka pang ang buto para tumayo. Tapos instant sikat, hindi ka bunga nitong kultura. Isa ka lang industry plant. Wala kang karapatang magtawag ng Diyos. Isa ka lang sa palpak niyang creation na pinasok patungo sa matrix hanggang maging parte ng simulation. Ngayon mga gods ay minimension, pati yung sky ay kine-question. Ngayon may power na yung nag-step in, ito'y divine intervention. Kaya pala mapaloob o labas ng battle rap, humihingi ka ng validation. Hindi maabot, hinahangad, di sumasapat yung motivation. Pangalan mo na mismo yung sagot sa mga palpak mong calculation. Hanggang GL ka na lang, di ka naaabot ng congratulations. Kaya pagdating sa ahon, balik sa gitna ng poster yung punyeta mong pangalan. Ngayon, alam nyo na sinong mas asintado na marksman. Dahil para makuha yung tinatarget, isang shot lang kailangan. Ganyan magkampiyon sa isa buhay sa unang beses na pagsala. Grabe. Actually, yung kung titimbangin ko, sobrang ano lang, halos pantay lang yung round 3 nilang dalawa. Ang pinagkaiba lang talaga is, yun nga, nag-choke si EJ Power. So, sa ganito kasing klase ng laban, high stakes battle to eh. So, ano yun nga, gaya nga na sabi ko kanina, one miss you die talaga dito. Kaya parang, sayang nakakapanghinayang lakas, pero malakas pa rin, malakas. Kumbaga, overall, sobrang lakas ng laban na to and panalo, syempre panalo yung mga fans na nanonood. Kaya saludo ako sa dalawang to kay GL tsaka kay EJ Power. No? Props sa kanilang dalawa. And yun. Vuelta Balentong 11, GL versus EJ Power. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Oh. Siguro, tama naman na kapag sinabi ko yun yung mga laban na panalo tayong lahat. Yeah. Pero ang boto ng hurado, 7-0, advancing sa isa buhay finals. Magigay para kay GL. Yun nga. So yun, kita naman natin kung ano nangyari. Pero props sa Gapana, sobrang solid talaga ng laban na to. As in, sobrang solid. And yun, hanggang dito na lang guys. So, sa mga hindi pa nakaka-follow dyan sa aking page, follow na lang kayo para makita. And i-click nyo din yung bell button para at least once na nag-upload tayo ng mga review or video reactions sa mga battles, no, ma-notify kayo. And maraming salamat sa mga susuporta at sa mga sumusuporta na. Hanggang sa muli, peace out. Sheesh!